Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Dadaanan na rin kita sa uwian mamayang hapon, Belen. Along the way naman ito sa printing company ko, wika ni Jack sa pagkahatid sa kanya. Sige po sir, ikaw ang bahala. Ang luwang ng pagkakangiti niya. At ang saya-saya ng feeling niyang habang binabagtas ang pasilyo ng school campus nila. Surprise talaga siya kung bakit ang bait-bait sa kanya ni Jack. Para tuloy siyang butterfly na lilipad-lipad sa tuwa. At natutuwa rin siya nang nalaman na wala palang asawa si Jack ngayon. Na sa unang kita pa lang niya ay parang gumulo na sa kanyang sistema. Hindi niya magawang i-explain kung bakit ang likat-likot ng puso niya kanina pa. At ayaw huminto sa kakikislap magmula nang malaman niyang biyudo pala si Jack. Nang matapos ang klase niya ay sinundo nga siya ni Jack. Kinahapunan at kasama nito ang 4 na bata. Sumungaw ang ulo ni Jeff sa bintana. Teacher Belen, di po ba may promise kayo na ibo-blow out ninyo sa McDonald ang maagang matutulog? Oo nga po teacher, maaga kaming natulog lahat kagabi. Natutap niya ang bibig. Oo nga pala, may promise siya sa mga baknoy na ito. Patay siyang bata siya. Natuod siya sa kinatatayuan at hindi magawang ihakbang ang mga paa. Para sumakay sa kotse ni Jack. Hop in Belen. Kanina pa nang gigigil ang mga bata na kumain sa McDonald. Talaga bang may pangako ka sa kanila? Opo sir, meron nga po. Sa halip na sumakay sa kotse ay parang mas gusto niyang tumakbo at takasan ang mag-aamang ito. Putas ang bulsa niya nito at masisira ang kanyang allowance. Pero wala siyang magagawa, a promise is a promise. Grabe pala sa kasibaan ang mga batang ito. Hindi nagkasya sa value meals. May extra pang strawberry shake. Siyempre, alangan namang hindi niya i-blow out ang tatay ng mga bata. Kahit pabalat bunga ay inalok rin niya. Abat, ang in-order ba naman ay McChicken? Kakwenta-kwenta, mahigit yata sa 600 ang tumalon buhat sa wallet niya. Sising-sisi siya na nakapangako sa mga batang ito. Akala niya, mga 300 lang ang magagastos niya. May mga alaga yatang sawa sa tiyan ang mga batang ito. Hindi pa siya sumusweldo ay nag-abono na siya. Aba, sinuswerte ang mag-aamang ito. At ang lalaki namang ito, hindi man lang nagpabalat bunga. Na ito na ang sasagot ng kinain nila, talagang ipinaubaya sa kanya ang bill. Ang in-order na nga lang niya ay ice cream in cone na halagang 10 pesos. At nanood na lang sa pagkain ng 4. Bakit yan lang ang in-order mo Teacher Belen? Busog kasi ako. Kumain ako sa school kanina. Palusot niya. Hindi lang niya masabi nakakapusan na siya ng allowance kung pati siya ay kakain. Kailangang umabot ang pera niya hanggang Friday. Napasubo talaga siya. Parang gusto niyang ingudngod isa-isa ang mga bata. Kasama na ang tatay ng mga ito. Mga hindi na nahabag at naawa ang mga ito. Nilalos ang kanyang baon sa loob ng 1 linggo. Napatingin siya kay Jack. Takam na takam siya sa kinakain nito. Masarap yung McChicken. Bihira na siyang umorder ng chicken burger dahil mahal. Samantalang heto at ang laki ng binayaran niya, pero ni kapirasong na chicken burger ay hindi siya nakatikim. Pumaba ang nguso niya na parang puwit ng manok. Mabilawkan ka sana, birong asam niya. Nang biglang masamid si Jack. Kuya Jeff, nabilawkan si Daddy. Patukan natin. Dali. Mahinang binitukan ng mga bata si Jack at nalulo naman ito ang bumarang tinapay sa lalamunan niya. Okay ka na Daddy. Okay na, nagkakandaluhang wika nito. Pasensya ka na Belen. Muntik na siyang mapahagalpak ng tawa. Akalain mong nagkatotoo ang wish niya. Kung gayon, dapat siguro ay mag-wish pa siya ng isa. Yung wish na pinakamagandang I wish niya sa mga oras na ito. Sana, maging asawa kita, Jack Amante. Kinikilig na bulong niya sa sarili. Inabutan siya ni Ana ng 500 pesos. Kinabukasan, pinabibigay raw ng kanyang ate Helena. Tumawag siya kaagad kagabi kay Ana para sabihin ang kanyang problema. Ang yabang mo naman kasi Ate Belen. Bakit ka basta nangako na magbo-blow out ay hindi ka pa nga sumusweldo? Sige enggat na ako. Tama ka sis. Ang yabang ko talaga. Buti na lang at hindi na tayo poor na kagaya ng dati. Ano kaya ang gagawin mo para makapasok sa school? Bibitin sa likod ng jeep. Nakabungis-ngis na wika ni Ana.
Malamang. Naku, maitatakwil kita ng di oras. Ang sama mo naman, Ana. Hindi nga natin ikinahiya na magkandungan noon sa jeep, ah. Ate Belen naman. Okay na yung magkandungan tayo. Pero yung sumabit ka sa jeep. Sobra ka na. Tapos, ride and run ang gagawin mo. Kapag huminto ang jeep malapit sa bahay natin, tatakbo ka ng hindi nagbabayad. Nag-appear sign pa sila ni Ana at saka nagtawanan ng malakas. Pero sa totoo lang, napasubo ako sa pinasok kong trabaho. Gusto kong sumuko. Ang kukulit ng mga batang yun. Di bale magtiis ka na. Gwapo naman yung daddy. Yun na nga lang. Pwedeng papa. At tumawa siya ng malakas. Alam mo ate, kapag may nakarinig sa pag-uusap natin, baka hindi na nila tayo pag-graduatein. Ang gulo kasi natin at saka baka magulat sila kung paano tayong mag-usap, gayong teacher ang kurso natin. At bakit? Porke ba teacher ay hindi na pwedeng tumawa o magpatawa? Aba, may karapatan naman siguro tayong magpakatotoo, paminsan-minsan. Sinabi mo pa. At saka ang mga teacher na masyadong seryoso, madaling tumanda at nagiging old maid. Correct ka dyan sis, at ayokong magpaka-old maid no. Gusto kong pakan-abangan ko ang aking matris. Ayokong magburo, utang na loob. Pareho lang tayo sis, bakit nga ba kasi karamihan ng mga teacher na kilala natin tumatandang dalaga? Masyado kasi silang serious sa life nila. Dapat happy lang at saka laging nakangiti. Pero kahapon, nawalan ang pagka-smiling face ko sa mag-aamang iyon. Grabe, inubos ang baon ko, kaya madala ka na. Huwag ka nang manggang ako ng blowout. Oo nga, wrong ako roon. Ang daya mo, ako nga ay hindi mo pa na-blowout kahit na minsan. Hayaan mo, sa unang sweldo ko, kakain tayo sa labas. Sinabi mo yan, ha? Tuparin mo. Oo naman, o paano? Uuwi na ako at magtuturo pa ako ng mga baknoy. Yan kasi, nangganyo sa 20,000. Magdusa ka sa makukulit, nanisi pa. Sige na, diretso ka sa bahay. Sinundo ulit siya ni Jack ng gabi nang matutulog na ang mga bata ay mas sumakit ang ulo ni Belen sa mga bata. Maaga po kaming matutulog uli ngayon teacher. Sa Jollibee naman po ang price namin. Wika ni Jeff, matapos niyang turuan ang mga ito. Aba, masasaya kayo. Next time naman. Wala nang pera si teacher. Inubos ninyo. Kailan po iyon next time? Pagputi na ang uwak. Kailan po iyon? Basta, sasabihin ko na lang sa inyo kapag maputi na ang uwak. Yehey! Kakain ulit tayo pagputi ng uwak. Hay, naisahan ko rin kayo. Mabuti kung pumuti nga ang uwak, napatawang wika sa sarili. Naisipan niyang magtungo uli sa family hall. Baka sakaling lumabas uli si Jack at magkaroon sila ng chance in getting to know each other. Pero napanas siya ng kahihintay sa paglabas ng lalaki. Mukhang natulog ng maaga. Banas na banas siya. Naligo pa naman siya ng cologne para amoy mabango siya paglabas ng lalaki. Pero hindi naman ito lumabas. Nabuglawan niya kinabukasan si Jack at ang katulong nito na nag-uusap ng masinsinan. Bakit naman po biglaan ang pagpapalam ninyo Aling Viring? Alam naman ninyo na kailangan ko ang katulong dito sa bahay. Wala akong magagawa Jack. May sakit ang asawa ko at kailangan kong umuwi ng probinsya. Nako, paano na ang gagawin ko nito? Apat-apat na bata yan. Sino ang magluluto ng pagkain nila? Malungkot na saad ni Jack. Pakiusapan mo muna ang yaya. Yan na magluto at maglinis pansamantala. Susubukan kong bumalik pagkaraan ng 2 linggo. Hindi na ho ba talaga kayo maaawat kahit na isang araw lang? Hindi na pwede Jack. Nag-aalala ako sa asawa ko. Baka biglang may mangyari ay wala ako roon. Aakyat sana siya pabalik sa itaas ng bahay. Dahil mukhang mapapasubo na naman siya sa pagluluto ng almusal. Pero naudlot yun nang naririto at nagsisibaba na ang 4 na kuting. Teacher, ikaw po ba uli ang magluluto ng pagkain namin? Ha? Bakit ako na naman? React niya. Masarap ka pong magluto. Masarap yung kinain namin kahapon, wika ni Cliff. Nambola pa kayo. Namalayan na ni Jack ang presensya niya. Gising ka na pala Belen. May malaking problema ako. Bakit? Kunwari ay wala siyang narinig kanina. Si Manang, uuwi ng probinsya.
Wala na akong katulong dito sa bahay. O ngayon po, paano na kaya ang mga bata? Magsisipasok yan. Wala nang mag-aasikaso sa kanila sa umaga. Ano ngayon ang gusto mong gawin ko po, sir? Pwede bang pansamantala habang wala akong nakukuhang kapalit ni Manang ay tulungan mo muna ako? Napanganga siya. Aba, napakasaya talaga ng lalaking ito. Tingin yata sa kanya ay all trade na pwede kahit ano. Imagine, may masama itong balak. Mukhang gusto siyang ipalit kay Aling Viring. Abay sobra talaga siya. Daddy, gutom na kami. Isa pa ang mga batang ito. Nagpaparinig pa. Nakokonsensya naman ako. Napilitan siyang magbungkal sa refrigerator. Gigil na gigil siya. Pighil na panggigigil. Private tutor na naging cook at mukhang madadagdagan pa. Hindi na nakakatuwa ang mag-aamang ito. Kapag wala na si Aling Viring, tiyak na mapipilitan siyang gawin ang ibang trabaho nito tulad ng paglilinis at pagluluto ng hapunan. Napatingin siya kay Jack. Cory ay nagsusumamo ang tingin nito sa kanya. Dito na siya talo. Matatanggihan ba niya ang poging ito? Siyempre, hindi. Ituturing pa niyang kapalaran na may pagluto at mapagsilbihan si Jack. Saan kaya may mabibiling gayuma? Gayumahin na kaya niya ito? Erase. Bad thought na naman. Teacher, matagal pa ba ang niluluto mo? Gutom na ako, reklamo ni Cliff. Ako rin, teacher, reklamo rin ni Jeff. Sandali, huwag ninyo akong tarantahin. Pero talagang tarantang-taranta siya habang nagluluto lalo pa nga at may nakamasid na gwapo sa kanyang tabi.